Welcome guys sa aking channel. Ipapakita ko sa inyo yung aking asimbol. Yung kauna-unahan kong asimbol na amplifier. At ito yung aking speaker na gagamitin. Tara guys, tignan natin. Ayan guys, ito yung aking kauna-unahang asimbol na amplifier. Ayan, makikita niyo, case ito ng 5 auto. Kaya nagkaroon ng ganyan, marami siyang butas. Tinanggal ko yung laman niya at pinalitan ko ng asimbol. Ito yung kanyang transformer, makikita nyo guys, luman-luma na talaga yung loob niya. Ayan hindi nga lang naka-indicate yung kung ilang voltahe na itong transformer ko to. Nakalimutan ko na kung ilang voltahe nito. Ayan, ito yung aking power supply. Ayan. Yung kanyang capacitor, 100 volts, 4 na piraso. At nilagyan ko rin siya ng speaker protect. Ayan familiar siguro sa inyo tong speaker protect na to. Protection para sa inyong speaker. Para hindi siya masira. Ayan. Tapos ang kanyang transistor, 7 pairs. Ayan 7 pairs yan. At ito yung kanyang driver. Euro C. Kung makikita nyo ang kanyang mga heatsink, talagang kinahoy-kahoy ko lang ito mga guys sa TV para lang magkaroon ng heatsink. Kasi mahirap ang pisa dito sa Mindoro. Tapos nilagyan ko siya ng fan. Itong fan na ito, ginagamit sa video okay. At meron din siyang fan sa likod. Ang magkabilang dulo, maliit lang. Ito yung kanyang taga-buga. Ito yung kanyang taga-higop. Exhaust fan. At yung kanyang taga-buga, yung pinakamalakas. Nung nagsimula akong magasimbol ng amplifier nito guys, talagang pahirapan. Hindi ko siya na-perfect nung una. Siguro mga nakatatlong beses akong pagkukumpune o paggawa ng board na to bago ko siya na perfect. Yan. Ito yung kanyang coil. Napaka-importante ito sa isang amplifier driver, tong coil na to. Yung mga ginamit kong piyesa dito guys, order ko lang sa online, hindi siya talaga original, pero working naman siya. Susubukan natin ang kanyang tunog. Itong ating input, cellphone. I-skip lang natin yung kanyang ads. Ayan. Nilagyan ko na rin siya ng tone control. Ayan Siguro familiar din sa inyo to. Rakula tone control. Yung kanyang speaker protect, Rakula din yan. Ayan, pinagsama-sama ko na sa isang transformer yung kanyang mga output. Dahil ito, 12 volts. Ito, 18 volts yata to, kung di ako nagkakamali. Kasi nasa 6 years na yata itong amplifier ko na to. Testing natin guys. Baka makapirate tayo sa tugtog. Kasi hindi natin sarili yung tugtog, baka makapirate tayo. Sipain tayo ni YouTube. Siya nga pala guys, ang ginamit ko rito yung heatsink. Hindi ito heatsink para sa amplifier. Kung makikita nyo, kudrado siya. Ginagamit ito sa pintuan ng bahay.
Ayan o, binili ko lamang ito sa mga gumagawa ng salamin. Ginagamit niya sa pintuan ng bahay, sa hamba. Sa hamba yata yon. Ayan. Basta kailangan lalakasan nyo lang yung fan niya para hindi siya masyado mag-init. Ayan guys, so Hiroshi. Talagang malikabok na. Ngayon ka na lang uli siya nabuksan. Ang daming agi. Yung kanyang speaker protect, guys, may delay siya na ilang segundo. Testingin natin. Off muna natin siya. Titignan natin kung ilang segundo yung delay ng speaker protect ko. I-on natin. Pare 7 seconds. Bago siya mag-on. 7 seconds. Napakasimple lamang yung speaker protect na ginawa ko dyan. Ayan o, kung para sa mga beginners, kayang-kaya nila to. Kukunti lang ang kanyang pyesa. So yung kanyang indicator, light indicator lang siya. Wala siyang protect indicator, walang signal indicator, at walang clip indicator. Isa lang yung indicator niya para sa power lang. Power indicator lang. Ayan guys, maraming salamat. Sa susunod kong video, gagawa tayo ng Rakula. Actual natin gagawin yung Rakula board. Natatakot lang ako na baka. Ayan guys, maraming salamat. Na-share ko sa inyo ang aking mini sounds, yung assemble kong amplifier. Okay.